kaway lang mula kay Duterte, nagkagulo na ang lahat. Inabot ng 15 minutos papasok ng COMELEC building si Duterte sa dami ng mga gustong sumugod at makadaupang palad ang kandidato. Pagpasok ng lobby, media naman ang nagkagulo sa kanya. Ayaw ko na lang mag-presidente. Magulo pala ito. Bago tuluyang pumasok sa legal division ng COMELEC, nakipagpulong muna siya sa kanyang mga abogado. Maya-maya pa, ipinakita na ni Duterte ang opisyal na COC niya sa pagkapangulo, standard bearer ng PDP laban. Mga naming issue na lumalabas, kako naman siguro, once and for all, magpunta ako sa COMELEC, tanungin ko lang sila kung okay ba yung papeles ko, dokumento ko. Pero kahit selyado na ang kanyang kandidatura, tigas pa ring deklara ng mayor na hindi siya atat na maging presidente at kung sakaling ma-disqualify, Pinidikyo ako dyan, di masabuti, walang trabaho. I will not lose sleep because I'm not the president. Nasabi ko sa inyo, hindi ako mamamatay pag hindi ako presidente. If you would notice, I have a nonchalant attitude about the presidency. pero di na itago ni Duterte na tinamaan din siya kahit konti sa nakitang suporta sa kanya ng mga tao. Humbling and very awesome. A little bit of this in Davao, but not in this tumultuous crowd. Malungkot pag hindi ako if I cannot make it for those people who believe in me. Inamin din ni Duterte na totoong sila ang nagkomisyon ng survey kung saan iniwan niya ng milya-milya sa ratings ang mga kalaban. Eh, siyempre magkomisyon kami para malaman namin kung manalo kami talo. Ang nananalo sa ngayon anya ay ang Caritas na beneficiary ng 1,000 sa bawat pagmumura niya. Meron na akong nabayad na doon, 3,000 na. May 50,000 pa naman ako. I-deposito ko na lang. Tapos i-debit na lang nila doon. Matapos maisaayos ang COC, pumunta si Duterte sa San Agustin para magdasal kasama ang running mate na si Alan Peter Cayetano. At para kay Duterte, ang mahalaga ay magkaroon lang ng pagbabago sa bansa. Doris Bigo